Hi mga kaibigan, mga kapatid. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Narito na nga ba ang paghahari ng Diyos? Paano natin ito malalaman? At paano natin ito madarama? Ngayon ay araw ng Huwebes, nasa ikatatlong araw na tayo sa buwan ng Oktubre. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay, 2024. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 12. Ang paghahari ng Diyos ay narito na. Paano? Kung titingnan natin ng mabuti sa buhay ni Jesus, ang palagi niyang ipinapalaganap ay ang kapayapaan, pagkakaisa, pagkakaunawaan, at pagpapalaga sa isa't isa. Siguro sa madaling salita, pag itong mga malalaking punto, mahalagang punto na pinapaabot ni Jesus sa kanyang pangangaral ay madarama nating lahat. Posible at pwede nating masabi na ang paghahari ng Diyos ay narito na. Hindi pa tayo maghintay na bukas, darating, o natapos na, o sa sunod na buwan, o sa sunod na taon. Kundi ngayon na, kung ang kapayapaan, pagkakaisa, pagkakaunawaan, pagpapahalaga, pagtutulungan ay nadarama nating lahat. Walang naiiwan, walang umiiyak. Pagmamahalan ang siyang naghahari sa bawat puso ng mga alagad niya at naniniwala sa kanya. Kaya mga kaibigan, mahirap man ito maabot, pero naniwala ako na kung patuloy lang tayong magsikap, patuloy tayong maging mabunga sa lahat ng kabutihan na ating ginagawa, tayo mismo ay makapagpapatunay at makasabi na ang paghahari ng Diyos ay narito na. Pagsikapan natin ito. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, alam namin na Ikaw ay patuloy na kumikilos sa aming buhay, sa likod ng aming kakulangan. Turuan mo kaming madama ka namin palagi, saan man kami, ano man ang aming ginagawa. Amen.